kabansa ko, shoutout sa lahat dyan. Gusto kong umiyak, pero hindi. Pipigilan ko. Alam niyo guys, sa totoo lang, hindi ko in-expect na ganun ang gagawin din ni Madam Amy. Noon, yung kay BBM, sabi ko, maglaro na nga lang siya ng Mobile Legend. Shout out sa inyo lahat dyan na andyan. No, magpapasalamat muna ako kay kay Madam Mary Ann Victory, tsaka kay Tatay Nestor sa lahat ng mga ginawa nila para kay FLM. Tsaka kay Secretary Yama, binaligtad ko Maya daw. Kay Yama, lahat sa inyo guys, sa lahat sa inyo. Diretso ko muna kasi pag nakita ako ng mga hayop na yan, ng mga dilawan, matulad na naman kagabi, iti-take down naman ako. Shout out sa inyo lahat dyan, mamayang gabi. Pag may time ako, mag-ulit yung kay Manang Aimee, at saka kay Dio Calma. Ngayon, magsasalita ako about dito kasi nga, kung maalala nyo, may post ako before nung naglabas itong si Iron Rock na sabi na kasampakat nila, no? Nasa likod nila si Madam Aimee tsaka si BBM. At yung binasa niyang sa Viber galing na letter, no, sulat. No, I know sulat, yung conversation nila na sinabi pa doon na sige gawin mo Iron Rock para doon sa kabutihan ng lahat. Anong sa kabutihan ng lahat? Kaya galit ako nung time na yon, sabi ko, di ba? Kayo yung mga Marcos na in-expect naming lahat, in-expect ng lahat na lahat ng mga kapangyarihan o yung mga yaman na ibibigay na sinabi ni Madam Imelda. Noong panahon ng eleksyon, Madam Imelda, hindi ako happy birthday nga pala sa inyo, birthday nyo nga pala. Shoutout sa inyo lahat dyan guys. Diretso ko muna to bago ako makita ng mga kalaban natin. Dahil papaspasan na naman nila iti-take down to. Tulad kaninang madaling araw. Guys, iniisip ko lang, talagang masakit para sa atin. Kasi nga, ang promise ni Madam Imelda noong panahon, noong tumakbo ng Vice President si BBM. Ano ang sabi niya nung namibigay siya ng pera sa mga tao, ng mga loyalist doon sa Ilocos? Ano sabi niya? Kapag ang anak niya ay magiging presidente ng bansa, lahat ng kapangyarihan o yung yaman, ipapamana niya sa mga tao. Ibibigay nila sa mga tao. Ini-expect ng lahat yan. Alam nyo, tigma magkano in-expect nila? 1 million bawat isa. O, hindi ko in-expect yan. Sa totoo lang. Pero ang nakikita ko kay FLM, kay Boss Leo, yung tamang gawain, yung tamang procedure, yung ginagawa niya. Tapos, akala ko matutuwa itong si Manang Aimee. Itinaon pa ng birthday, no? Birthday, no? Ni Madam Imelda. Ang queen ng mga Marcos. Okay. Ngayon, ina-expect ko na hindi mangyayari yan. Mas mainam pa mag-Mobile Legend na lang si BBM. Pagka ganoon man lang yung mga strategy niyo. Hindi na ako naniniwala sa privilege communication niya. I hate that. No? Bakit? Panahon na to ng tawag nito ng bagong henerasyon. Panahon na ng mga matinik, no? Matinik ang utak, matinik mag-isip. Alam niyo 'yon? Hindi na panahon nung panahon ng mga kapanahonan ng mga biblikal na mga salita na mga nasa mga katagang nasa Biblia. Pero yung isang bagay na i-deny mo ang isang tao at palalakipan mo pa at palalamanan mo pa, no? Ng mga bagay na ikakasama ng kapwa at kami ay sumusuporta sa inyo. Alam niyo 'yon? Alam niyo yung masakit ng gano'n na bagay? Yung tao nasa kulungan na, parang gano'n, no? Sige, talian mo yan. Talian. Pringan mo yung mata. Piniringan na yung mata, tinalian pa yung kamay, tapos binugbog. Ganun ba? BBM tsaka Manang Aimee? Patayin nyo na yung privilege communication na yan. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin ngayon, heto,
hetong nangyayari sa bansa at yung mga pangako nyo nung mga panahon, nung kanyang kapanahonan, inyong kapanahonan, nung hindi pa lumabas si FLM. Nasaan ang mga pangakong yun? Napako? Yung mga kayabangan nyo na ngayon, ilabas na. Yung mga yaman nyo itinatago dyan. Yung mga kuripot dyan, wag na kayong maging kuripot. Ano yun, Manang Aimee? Ha? Sinabihan nyo pa, nainis ako doon nung sabi mo, nung nagdeklara ng state of emergency si President Duterte nang dahil sa lockdown, nang dahil sa pandemic na to, nang dahil dito sa COVID na to. Nung magdeklara ang presidente ng state of emergency, anong sabi nyo? Hindi na kailangan niyang state of emergency. Yung mga yaman yung itinatago dyan, yung mga kuripot dyan ng mga Ilocano, ilabas nyo na yan. Ilabas nyo ba? Mula apare hanggang hulo, na yun ang pangako ng ina nyo na ibigay yung halos kalahati ng inyong yaman para sa mga tao. Kaya yung mga loyalist dyan na mga celestial ay nagdadamit ng yelo, dilaw na yelo, na pula, na iisipan ko na ngayon ay kayo ay mga dilawan na. Kasi nga mga anti-Pugo, anti-China, puro na kayo ganyan eh. Ngayon, ako, inaano ko na nun, binalik ko lang, nung 2 weeks, hindi mga ilang araw pa lang yun, nung magdeklara ang presidente ng lockdown, at sinabi niyang magdeklara ng state of emergency, at galit kayo nun, ayaw niyo nun. Yang mga tao nyo, na mga celestial na naka-red ng damit, ano yun? Anti-Pugo, anti-China, anti-Duterte. Pero sinong tumutulong sa inyo? Sinong pinakamaraming population, hindi sa population, porsyento? Ang DDS po, ang kampo po namin, hindi po MDS BBM. Tandaan nyo yan. Ginagalit nyo lang kami eh. At nilalagyan nyo lang ng kunting sa utak namin na mag-isip. Actually, ine-expect ko naman yan eh, di ba? Ine-expect ko yan. Di ba may repost ako dyan? Nag-repost ako ngayon na sabi ko, kung kasampakat nyo, itong mga taong to, BBM at Manang Aimee, itong si Iron Rock at GR Balico, dyan kayo nagkakamali. Pero totoo, heto, nung si BBM, na una-una, na hindi pa nakulong si Boss FLM, alam nyo ba kung gaano kasakit dito yon? Sabi ko, parang yung, alam nyo yung karayom na nag-aapoy, na sinasaksak yung puso ni FLM, nung ini-interview ni Dio Calma si BBM. Alam nyo yon? Nasabi ko, nung gabi na yon, alam ko, hindi ka nakakatulog noon, nung gabi na yon, BBM. Alam ko yun. Bakit sinungaling ka? Ngayon na naman, ikaw Manang Aimee, ganon? Nasaan yung pangako mo? Sino ang tumugon ng panawagan ni President Duterte nung panahon ng second week? At nagdeklara ang presidente ng state of emergency. Tapos sabi nyo, hindi na kailangan ang state of emergency. Hindi na kailangan. Ilabas na yung mga yaman dyan. Ilabas na yung mga itinatago nyo dyan. Yung mga kuripot dyan. Ilabas nyo na at itulong nyo sa kapwa nyo. Sa mga kababayan natin. Nasaan? Nasaan? Sabi nyo, si Villar pala yung tinutukoy mo. Pero ikaw, naglabas ka? Hindi. Sa constituents mo lang. Sino ang naglabas ng mga tuni-tuni nila ng bigas? Si FLM. Akala namin kasampakat kayo nun. Ay hindi. Kasampakat, bad words pala yun, no? Kasabwat. Kasama kayo nun. Akala ko kayo yun. Nagkaisa ang mga Marcos. At si FLM lang ang namigay. Dahil pag nalaman na namigay kayo, na kayong mga Marcos, na ilabas nyo mula apari hanggang hulo, yung pamimigay nyo ng ayuda, yung pagtugon nyo kay President Duterte ng pananawagan niya at magtulungan. Akala ko kasama kayo nun, hindi. Kay FLM lang pala yun kasi nasabi mo. Nasabi mo.
na nung malaman mo na sa kasamaan pala yung pera na yun, natakot ka. Ano yun? Ha? May sungay ka na? Ganun? O natakot ka baka masira yung karir mo? Artista ka na talaga, as in. Alam ko, artista kayo. Vlogger ka na rin. Hindi ka senador. Dapat sa'yo manahimik sana eh. At ang mali pa dyan, si Dio Calma pa ang nag-interview sa'yo. Na si Dio Calma ang sumira ng pangalan ni FLM. Wow, galing. Hanip kayo. Kayo na. Kayo na ang naglaglag ng pangalan nyo. At kami rin ay mag-iisip na kung kayo ba'y karapat-dapat o hindi. At si BBM never, promise ko yan, never, never, never. Kaya sinasabi ng never. Talaga. Sinabi ko nun, nung time na yon, nung panahon na yon, ang sabi ko, pwede namang sabihin na nagkakilala kami. Pwede namang sabihin bakit nagkaibigan kami, oo, parehas kami ng apelyido. Total, marami namang apelyido ng ganyan. Tulad namin, kadami namin apelyido. Mark Hill, Sherry Hill, sino pa yung mga artista dyan, na mga Enrique Hill. O, ako Hill naman. Sino pang mga Milan dyan, na mga kapelyido namin. Ang dami. Pero, hindi kami magkadugo. Parehas lang kami ng apelyido. Pwede mo namang sabihin, oo nga, nagkakilala kami, pero hindi namin alam kung saan nanggaling yung root namin. Yung bloodlines namin. Ang galing. Ibinuhos na lahat ni FLM. Kung tutuusin, parang nagkatay ng 10 baka si FLM, nagpakain, pero ang kakain lang si Madam Imelda at kayo ng pamilya niya. Ibinuhos niya lahat-lahat para sa inyo, sa isang lamisa. Pero ang uupo lang doon, si Imelda, si Amy at si BBM, si Lisa, si Irene at yung asawa niya. Pagkatapos niyon, kumain kayo ng kumain pagkatapos isinuka nyo kung saan kayo kumain. Ganon. Ganon kay kasama. Masakit lang eh. Sasabihin nyo, natakot kayo nung malaman nyo na galing sa masama ang pera. Pero ang binitbit niya tandaan mo to, Manang Jaime, ang binitbit niya, Marcos Foundation. Actually, sinabi rin naman sa propesiya, sana malakas ang kutob ko, malakas ang puso ko. Nung makita ko si FLM, nung time na yun na sinabi ko, yun, the way sila magsalita, yan si Apo Lakay. Kasi si BBM wala utak. Aminin mo man o hindi, kaya tinatawag kayong rekto eh. Boy rekto ng mga kalaban. Boy rekto kayo ng mga Cayetano supporters na yan, nakasapakat ngayon ng mga tao ni, gusto niya papangalanan ko si Gigi, na isang anti-FLM na nasa loob ng office ni BBM, na kamukhang kamukha ni Lisa, na naka-follow sa akin. Magayad kayo sa akin. Yung una, sinabi ko, nung lumabas itong si Iron Rock, sabi nila sa akin, i-delete ko yung sinabi kong kasampakat kayo. Tinanggal ako sa mga page para yung post ko na yun, na yung live ko na yun, yung video ko na yun, matanggal. Na itapon. Nawala ako bigla, pero naging moderator ako. Admin ako. Nang dahil lang doon, nawala ako bigla. Dahil sabi ko doon kasapakat. Pero sorry. Huwag mong tumawag. Sorry lang.
Dahil ito talaga yung nararamdaman ko. Bakit? Pinagtatanggol namin kayo, BBM. Binastos ako ng mga Cayetano supporters. Alam lahat nila yan. Kung paano nila ako binastos. Hinubaran ako ng mga putang inang hayop na yan, ng mga Dukay supporters. Nang dahil sa'yo, binastos nila ako. Pero kasama sila ngayon sa grupo, nila Army. Alam niyo yon? Pati mga anak ko, binastos ng mga hayop na yan. Alam yan. Nakiusap pa ako kay Atty. Acosta nun. Pero wala yun. Wala yun. Ayan si Sir Stanley Pacheco dyan. Kilala niya ako kung paano ko ipinagtanggol si BBM nitong mga Dukay nito. Andyan yung anino ko. Andyan, nanonood. Alam niya, kilala niya. Kilala niya ako. Pareho kayo may mga admin. Binastos ako ng mga Cayetano supporters nang dahil sa kay BBM na yan. Noong panahon ng eleksyon. Pero putang ina. Alam ko yun. Ang nag-interview sa'yo. Na si Dio Calma. Nawala ako bigla. Pero naging moderator ako. Admin ako. Nang dahil lang doon, nawala ako bigla. Dahil sabi ko doon kasapakat. Pero sorry. Huwag mong tumawag. Sorry lang. Dahil ito talaga yung nararamdaman ko. Bakit? Pinagtatanggol namin kayo, BBM. Binastos ako ng mga Cayetano supporters. Alam lahat nila yan. Kung paano nila ako binastos. Hinubaran ako ng mga putang inang hayop na yan, ng mga Dukay supporters. Nang dahil sa'yo, binastos nila ako. Pero kasama sila ngayon sa grupo, nila Army. Alam niyo yon? Pati mga anak ko, binastos ng mga hayop na yan. Alam yan. Nakiusap pa ako kay Atty. Acosta nun. Pero wala yun. Wala yun. Ayan si Sir Stanley Pacheco dyan. Kilala niya ako kung paano ko ipinagtanggol si BBM nitong mga Dukay nito. Andyan yung anino ko. Andyan, nanonood. Alam niya, kilala niya. Kilala niya ako. Pareho kayo may mga admin. Binastos ako ng mga Cayetano supporters nang dahil sa kay BBM na yan. Noong panahon ng eleksyon. Pero putang ina, dalawa kayo na nagtanggi ng pangalan niya. Sinasabi ko sa inyo, ako ang manok na puputak-putak. Ngayon nagtatanggihan kayong dalawa. Sinasabi ko, tinihintay ko lang na mismo si Madam Aimee ay tatanggi niya si FLM. Pinalagpas ko lang si BBM pero nagsalita pa rin ako nun. Sinayang ko lang ang sarili ko sa'yo. Pinagtatanggol kita pag tinatawag kang bobo recto, boy recto. Dahil clone ka, sabi nila. Ang dami nagsasabi kahit na hindi ko na lang sasabihin. Nasaktan lang ako kasi hindi naman ako nakikinig sa pamilya ko eh. Alam niyo bang in-unfriend ako ng pamilya ko? Sa messenger lang kami nang dahil sa ako loyalist, pinagtatanggol ko si President Duterte, pero hindi ako nagsisisi kay President Duterte, pero dito ko nagsisisi kay BBM at kay Manang Aimee. Dahil nasira talaga yung buhay ko sa kanila. Pagkatapos yun lang ang ine-expect ko. Sinasabi ko sa inyo ako yung manok. Ako yung tandang na Texas na magpuputak-putak ngayon ay hindi magpuputak titilaok nang dahil sa ginawa niyong pagtanggi. Pero tandaan niyo to, never na talaga. Ang mga tao niyo wala lang sa kalahati, wala lang sa kalingkingan namin ng mga FLM supporters. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Ilang piraso lang sila? Ayan.
Si Army ngayon, nagmi-message sa akin. Ano? Ha? Gusto niyong itama ang pagkakamali niyo? Gusto niyong itama niyo? Nung kang gamitin yung privilege communication na putang ina na yan, ng privilege communication na yan, ibaon niyo na yan sa limot. Ginawa ang lahat ng mga loyalist para lang matulungan kayo. Sasabihin niyo, kalimutan niyo na yan. Yung state of emergency na yan. Dapat magtulungan, di ba? Ilabas niyo yung yaman niyo. Manang Aimee, hindi kita nakakalimutan. Sexing niyo pa nga nun eh. Binati pa nga kita, ang ganda-ganda niyo, walang kupas. Pero yun pala ang namimigay at tumugon sa pananawagan ni President Duterte nung panahon ng pandemic na yon, si FLM, na i-deny nyo, itinanggi nyo, ipinagkanulon nyo. Ha? Pinagtatanggol ko si BBM. Laging sinasabi nila, ikaw buyrikto. Sasabihin nila, magsama na kayo doon na. Kay Boy Ricto, doon ka na. Pagtatanggol mo naman, hindi naman yan Marcos clone. Oo, hinubaran ako. Pinost nila yung nakadamit ako, nakabralang, tsaka naka-short. Idinama yung pamilya ko, pati mama ko. Nang dahil sa inyo, ng panahon na yon. Ha? Alam nila yan, ng mga grupong MDS-BBM, ng Dukay. Dahil ako yung pinaka-warrior noon sa grupo namin ng mga DDS. Pero sige lang, okay lang yun. At least, nakilala ka namin. Nakilala namin kayo. Hindi kayo ang tunay na Marcos. Kasi ang tunay na Marcos, kay tulad ni Apo Lakay, ang sabi nga ng mama ko kung si Apo Lakay ang tatakbo at babangon sa libingan at siya'y tatakbo ng Vice President, ibubuto ko siya. Pero si BBM, hindi. Sabi ko kay mama, 2 buwan, hindi kita padadala ng pera. Sabi niya, yun na yan, 2 buwan mong pera, basta hindi ko ibubuto si BBM. Pero pag si Apo Lakay ang babangon sa libingan at tatakbo ng Vice President, ibubuto ko siya. Alam niyo yun? Hindi pa ako ipinanganak ng panahon ng martial law. Kasi ipinanganak ako ng 1978. May 19, 1978. Martial law time. Baby ako. Nung binawi niya ni Santa Satanista Corazon Aquino, yung kinuha nila ang bansa na nagkakagulo, doon ko nararamdaman yung hirap ng pamilya namin. Dahil nawala kami sa lupa namin. Nailipat kami ng ibang lugar. Kaya galit na galit ako sa mga Aquino na yan. Lagi kong ipinagtatanggol ang Marcos nang dahil sa mga Aquino na yan. Lalong-lalo na nung namulat ako.